Hindi ako naniniwala noon sa mga kwento tungkol sa salamin. Para sa akin, refleksyon lang iyon, walang hiwaga, walang buhay. Hanggang sa isang gabing napansin kong hindi sabay gumalaw ang nakikita ko. Nagsisipilyo ako bandang 11:00 ng gabi. Pagyuko ko para magmumog, sabay kong itinaas ang ulo ko. Doon ko napansin na huli ng 1 segundo ang refleksyon ko. Kumurap muna ito bago gumaya sa akin. Pinilit kong tumawa. Pagod lang siguro ako, sabi ko sa sarili ko. Pero kinabukasan, nangyari ulit, humawak ako sa salamin, pero ang refleksyon ko, nakatingin lang, parang nag-isip muna kung gagayahin ba ako. Doon na nagsimulang kumabog ang dibdib ko, sinubukan kong huwag pansinin. Iniiwasan ko na ang salamin. Pero kahit saan ako magpunta, bintana, itim na screen ng cellphone, kahit kutsara, nakikita ko siya. Isang gabi, habang nagbibihis ako, bigla siyang umiti. Hindi ako nakangiti. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Mabagal kong itinaas ang kamay ko. Itinaas din niya, pero masyadong perpekto, masyadong eksakto, parang sanay na sanay. Bumulong siya. Mahina, pero malinaw. Salamat. Napatras ako. Napaupo sa kama. Nang tumingin ulit ako sa salamin, normal na ulit. Kinabukasan, napansin ng mga tao sa opisina na parang iba raw ako. Mas tahimik. Mas nakatitig, may mga desisyong hindi ko raw dati ginagawa. Hindi ko maalala ang ilan sa mga oras ko. May mga text sa cellphone ko na hindi ko isinulat. May mga tawag na sinagot ko raw pero wala sa alaala ko. Isang gabi, nagising ako sa harap ng salamin. Hindi ko alam kung paano ako napunta roon. At sa wakas, nagsalita ulit ang refleksyon ko. Huwag kang matakot. Sanay na ako sa'yo. Hindi ikaw yan. Nanginginig kong sabi. Umiti siya. Mas malapad. Mas totoo. Tama ka. Hindi ako yan. Ikaw ang naging ako. Biglang nagdilim ang paningin ko. Pagmulat ko, nasa kama na ako. Umaga na. Normal ang lahat. Walang kakaiba. Walang refleksyon na gumagalaw mag-isa. Pero may napansin ako kapag tumitingin ako sa salamin ngayon. Ako na ang nahuhuli. At minsan, kapag bumiti siya muna bago ako, napapaisip ako kung sino na ba talaga ang nasa labas ng salamin. Akala ko tapos na. Akala ko panaginip lang ang lahat hanggang isang umaga. Hindi ko na maalala kung paano ako natulog. Nagising ako na may suot na damit na hindi ko paborito. Maayos ang kama. Masyadong maayos. Parang may nag-ayos para sa akin. Pagpasok ko sa banyo, humarap ako sa salamin, normal ang refleksyon ko. Pero ang problema, alam ko na ang susunod niyang gagawin bago pa siya gumalaw. Parang kabisado ko na ang bawat kilos niya. Pagtaas ko ng kamay, tumaas siya. Pagkurap ko, sumunod siya. Pero sa loob-loob ko, may boses na bumubulong. Hindi mo na kailangang bantayan. Ako na ang bahala. Buong araw, may mga sandaling nawawala ako sa sarili ko. Isang iglap lang, tapos bigla na lang may tapos na akong gawain. May mga taong nagpasalamat sa akin sa mga bagay na hindi ko maalala na ginawa ko. Nang gabi ring iyon, sinubukan kong mag-record. Binuksan ko ang kamera ng cellphone at hinarap ang salamin. Kung may nangyayari man, gusto kong malaman. Tahimik ang refleksyon ko. Hanggang sa gumalaw ang bibig niya kahit hindi ako nagsasalita. Huli ka na.
Napatakbo ako palayo, nanginginig ang tuhod. Pero kahit saan ako tumingin, salamin ng bintana. Mas malinaw na siya ngayon, mas buo, mas kampante. Hindi ka ba nagtataka? Sabi niya, kung bakit ngayon lang ako lumabas. Anong ibig mong sabihin? Sigaw ko, ngumiti siya. Pero hindi ngiting panakot, ngiting naawa. Ako ang nauna. Tumigil ang mundo ko. Matagal na akong nandito. Dugtong niya, sa tuwing pinipili mong manahimik. Sa tuwing tinatago mo ang galit. Sa tuwing sinasabi mong okay lang, kahit hindi. Ako ang nabubuo. Parang may nabasag sa loob ng ulo ko. Kung ganon. Sino ako? Mahinang tanong ko, sumagot siya agad. Walang pag-aalinlangan, ikaw ang refleksyon. Biglang nag-itim ang paligid. Pagmulat ko, nasa harap na naman ako ng salamin. Pero iba na ang pakiramdam. Ako ang gumagalaw. Ako ang ngumiti. At sa loob ng salamin, may isang taong nakatingin sa akin na may takot. Sinubukan niyang magsalita. Sinubukan niyang sumigaw, pero ako ang nauna. At bago ko patayin ang ilaw, bumulong ako sa kanya. Huwag kang mag-alala. Gagayahin kita ng mabuti. Hindi ko na alam kung ilang araw na ang lumipas. May mga sandaling nagigising ako na wala akong alaala, tapos bigla na lang nasa ibang lugar ako. Sa labas ng opisina, minsan sa harap ng salamin na hindi ko alam kung saan galing. Ang pinakamasaklap, alam na ng refleksyon ko ang lahat ng iniisip ko bago ko pa maisip. Hindi na siya nagsasalita. Hindi na niya kailangan. Ako na ang nahuhuli. Isang gabi, napansin ko ang isang bagay na tuluyan ng gumiba sa isip ko. Wala na akong refleksyon sa salamin. Pero may tao sa loob nito. Siya. Mas malinaw. Mas buhay. Tumapik siya sa salamin mula sa loob. At sa unang pagkakataon, hindi ko maramdaman ang sarili kong tibok ng puso. Bigla akong nagising sa isang silid na puti. May mga ilaw sa kisam. May amoy ng disinfectant. May tunog ng makina. Ospital. May lalaking nakaputi ang nakaupo sa tabi ko. Tinitigan niya ako na parang may hinahanap. Alam mo ba kung sino ka? Tanong niya. Bumuka ang bibig ko pero walang lumabas na pangalan. May pumasok na babae. Hawak ang folder. Dok, sabi niya, nagising na po ulit yung pasyente. Parang may umalingaw sa utak ko. May isa pa po ba siyang episode? Tanong ng doktor. Sumagot ang babae. Mahina. Parang ayaw iparinig sakin. Hindi po. Tahimik lang siya. Katulad nung nasa salamin. Napatingin ako sa salamin sa tapat ng kama. Nandoon siya. Nakaupo. Nakangiti. Hindi gumagalaw. Biglang nagsalita ang doktor. Diretsong nakatingin sa akin. Hindi ka ang orihinal. Sabi niya. Nanlamig ang buong katawan ko. Matagal ka na naming sinusubukang ibalik. Dugtong niya. Pero mas pinili ka niyang iwan dito. Sinong siya? Bulong ko. Umiti ang doktor. Hindi sakin. Sa salamin, siya ang ikaw na nabuhay. Unti-unting lumabo ang paningin ko. Narinig ko ang makina na bumibilis ang tunog. Narinig ko ang sarili kong paghinga, paputol-putol parang nauubos. At sa huling pagkakataon, gumalaw ang tao sa salamin. Lumapit siya. Idinikit niya ang kamay niya sa salamin at idinikit ko rin ang akin. Pero hindi na kami magkapantay. Siya ang nasa labas. Ako ang nasa loob.
Bumulong siya. Mahinahon. Parang paalam. Salamat sa pagpapahinga para sa akin. Pinatay ang ilaw at bago tuluyang magdilim ang lahat, narinig ko ang tinig ng doktor. Record shows, identity stabilized. Reflection suppressed. Hanggang ngayon, kung mapapansin mong minsan ang sarili mo ay gumagalaw ng hindi mo inuutusan, kung may mga desisyong ginawa ka pero hindi mo maalala, huwag kang mag-alala. Ibig sabihin lang noon, ikaw ang nanalo. At ako ang naiwan.